So, hello guys. So, we are here to demonstrate kung paano tayo gumawa ng basic calculator using HTML and applying CSS and JavaScript to make it more accurate and mas maganda siya tingnan. So, we're using W3 School since hindi gumagana ang aking Visual Studio, naglolo ko siya. So, yan. May code na here. So, first of all, gagawin muna natin is HTML. So, kung saan ang HTML natin is tatype natin yung code ng natin para makita natin yung HTML. So, since nandito na, nilagyan ko na yung basic. Ayaw magbukas ng link. So, una sa lahat is lalagyan natin siya ng since may title na tayo, may head na din, naka-close na. So, maglalagay tayo ngayon ng body. Lalagyan natin siya ng body. So, since paggagawa tayo ng calculator, nakikita natin yung itsura ng calculator. So, gagamit tayo ngayon ng, kung sa palagay natin square, talagang square naman, rectangle. Gamit tayo ngayon ng table. So, we're using the declare of table. Table tayo. So, kalimutan natin mag table class. So, table class tayo. Close parenthesis calculator. Yan. So, table class. So, magaan tayo. TR, gagamitin natin yung pag mag-table tayo, TR. Yan. So, maglagay tayo ng description. Sa description natin kung ilan yung sasakupin natin. So, palagay natin, ng call span natin, yung magiging labas ng call span natin is sa may which is yung nakikita natin sa output na mahaba. So, ilan sa tingin natin na masasakop nun. So, sa akin, para sa call span 3. Ganun. So, tayo, call span 3. Yan. TD. Oops. Call, baligtad. Ay. Yan, call span 3. Yan. Lalagay tayo ng input. Input natin. Input class. Then, equals to display. Kalimutan natin maglagay na. Huwag natin kakalimutan yan. Display. Yung magiging display box natin. Tapos maglagay tayo ng type equals to lagay natin text sasasay text, then next is ID. Sa ID pwedeng lagyan natin yung result. Yan. Tapos disable natin disable. Yan. Lalagay tayo ng bracket close. Yan. Sabay close natin sa may /td. Yan. Pwede yan. Then sa baba, maglalagay ulit tayo. TD ulit. Lagay ko TD ulit. Kaso ang lalagyan naman natin is input. Lagay tayo ng input. Close bracket. Input tayo guys.
Then type. Nagkakandaduling-duling na ako. Yan, input type. Then siyempre maglalagay tayo ng mapipindot na button. Mamaya yun, papakita natin kung ano yung purpose para mapindot siya. Ito lang yung mga nilalaman. So, lagyan natin value. Nakikita natin sa calculator, guys. Value niya. Tayo. Sa value, ang value niya is letter C. Lagyan natin C. Kasi, yung pag-clear, then, ito na sinasabi ko sa inyo, guys. Yung caps lock. On click. Para mapindot siya. At para din magmukha siyang button. Clear screen. Then, maglalagay tayo ng close parenthesis. Sara natin. Tas, ID ulit. Yan. Then, slash close bracket. Then naman space natin, tapos close na natin, slash td. Yan. So nagpupula pa din siya, no? Di bale. So break na natin, maglalagay na tayo na slash tr. Yan, break. TR, no? Break na yan. Ewan ko, ayaw niya magbago. Then, maglagay tayo na panibago ulit, guys. Hindi natin makita eh. TR. May nakakalimutan tayo kaya siya nagpupula. Yon, di ba? Hindi natin kakalimutan. Lagi natin titingnan bawat checking na kaya pala nagpupula siya. So TR, lalagay natin sa may TR is ganun ulit yung mga i-input natin. So, TD. Yan natin TD. Tas input. Yan. Oops. Input. Natin kakalimutan. TD input tas input type pala siya. To gan pa din button. Yan. Then next natin is value. So which is yung number 1. Yan. Then on click. Sunod lang ito, guys. On click. Then close parenthesis mo ulit. Para mapakita, sasabihin natin display. Papakita niya. On click display. Tapos close parenthesis natin. Yun, yung number 1. Yan. Isang lang siya. Display 1. Tapos close. Uy, yan. Then, slash TD. Yan. So, yan, guys. So, ganun lang gagawin natin. Kada row, kung ilan yung row na makikita, kakasunod yun. Oopsie. Tapos kung ano yung mga nakikita natin, hindi siya na-copy. Wait. Yan. Since 4 yung magkakasunod siya, diba? Yung
1357, I think 1237. So ito, baba natin, apat siya. So papalitan lang natin ng value. So isa 2, tas 2 ulit, tas 3, dedema natin, tas 3 ulit, pagaganahin natin siya guys, tas 4. Nakaka-enjoy kasi mag HTML. Para din naman to, masaya mag HTML guys, para kung sakaling magkaroon ng hindi nyo kaya na, kunyari nakalimutan nyo magdala ng calculator, at least marunong kayong gumawa ng calculator kahit sa website. So yan, nalagay na natin siya yung mga value 1, 2, 3, 4 something, mali, 7, I think 7 yun kasi magkakasunod siya. Then tapos close na natin siya, /tr, tas yan. So ganun ulit guys, buo tayo ulit, panibago, tr ulit, yan. Tapos ganun lang, copy lang natin, babaguhin lang natin yung number. So ito naman magiging 4, tapos 5, magkakasunod yan guys 6, tapos yung minus na to, sign na siya kagad. So ganun din, papalitan din natin to guys, kailangan check natin again. 5, 6, 7, ayan guys, gumana. Oops, 7 minus pala, sorry. So ganun ulit, pag nagawa na natin, nalagyan na natin DD, close natin ulit, close natin, lagi natin siyang ayan, i-close. Kung nag-open tayo, nag-close tayo, tapos panibago ulit na set. So I think slash pala siya, kala ko 7, I think slash pala siya guys. Oops, check natin maigi yung mga ginagawa natin ha. So bago ulit, tr, open natin, tas yan, then ganun ulit, kakopy natin yan, babaguhin lang natin yung value, kakasunod yan. So 7 pala, 8, tas 9, ano bang kasunod ng calculator, plus yata, sige plus, plus. So ganun lang din yung value guys, papalitan lang din natin ulit, 7, 8, 9, tas yan. Since nagawa na natin yung ganyan, yung value nya hanggang plus, ang isusunod naman natin is ganun ulit, bubuo tayo ulit ng yan. Masyado siya mahaba guys, dalawa ulit, close na natin siya. So bubuo tayo ulit, tr slash, scan ulit. So dalawa na lang yung natira guys, no? Yung I think ang hindi na lang na display dito times saka yung 0. So dalawa na lang. Yeah. So gawin natin times, sabay asterisk sa times tayo. So display times, then 0, then 0. So yan. So bago tayo mag-close, maglalagay tayo ng ganun ulit, td
same pa din. Maglalagay pa din tayo guys. Kaso yung ilalagay natin to calculate naman. Paano i-calculate yung function? Yon. So, hindi na siya button. Button pa din ba siya sa I think button pa din. For calculation, yun na yung makikita natin. Yung equal. Tapos, yung times, I think. So, sa on-click natin, di-display lang natin. On-click dito. Babaguhin na natin to. Calculate tayo. Calculate. Kasi, kukunin na natin yung sagot. Pag nagka-calculate tayo, sinabi ko nga guys, close open mo lang to. Close mo na. Lalagay tayo ng ID. Then, yung kanina katulad din sa PTN. Close. Yan. Ganun din. Sa may display natin, malito. Kailangan to times. Yan. Okay na siya. Check natin mo dyan. Okay na. May iba pa ba? O, nadoble ko na yung times. Nadoble ko na ba? O nga, nadoble ko na yung times. Nadoble ko na siya guys. Anong sobra pala dito? Okay. Wala pala tayong point. Wala tayong decimal. Kailangan natin maglagay ng decimal. Yan. So, yan. Ngayon, proceed na tayo sa sara na natin siya guys. Dito na lang /tr. Yan. Tapos yung body nya, pag sasara natin yung table sara natin yung table guys, table. Tapos yan, then sara na din natin yung body since nag-open tayo, hindi pa na ano. Then, yan, sara na din natin yung HTML. Yan. So, to figure out, tingnan natin kung gumana tong code natin. Makikita natin dito sa may side na to. Yung ating codes. Kung talagang gumagana ang ating codes. Yan. Natin kung gumagana yung codes natin. Yan natin. So, yan, gumana guys. Ito. Gumana siya. Ngayon, i-applyan natin siya ng tawag na to ng CSS para mas maging maganda. Since dun sa binigay ng aming prof, meron na siyang code na kinopy. Meron nang gagamiting code para gumana siya. Ito, may code na tayo. Ito, import CSS para magmukha siyang bago. Tanong guys, ito, CSS code for CSS, HTML code for CSS. So, kakopy lang natin to since binigay na to ng prof. Ito. Yan. Pati sa JavaScript, meron na din. Ngayon, titingnan natin dito kung paano natin siya pagaganahin sa CSS. Saan natin siya i-insert? Pwede ba siya sa since alisin natin to. Babaan natin. Something. Gagana kaya siya pag nilagay natin dito sa baba? Diba? Hindi. So, sa akin, gagawin ko na lang, since nag-declare ako ng head, body, pwede sa body. Pero since nandito yung title, pwede naman tayo maglagay dito. So, ito yung code. Nasa taas, ito na. Pag gumagamit tayo ng CSS, lagi natin kang tatandaan yung style. Hindi mawawala style kasi diyan tayo mag-base sa style. Okay? Pag CSS, so copy natin yung code.
Yan. Since nakapin na natin yung code, space tayo, close natin yung style. Yan, close natin yung style. Tingnan natin kung gagana. Close natin yung style. Tingnan natin kung magra-run. Ayun, nag-run nga siya. Yan, 'di ba? Tingnan natin guys kung napipindot. Napipindot na siya pero hindi pa lumalabas yung value. So, yun ang purpose ng JavaScript. Okay, linawin lang natin. HTML guys, well known sa hypertext markup language. Kung saan nakikita natin sa pagko-code, nakikita natin sa isang website ang mga HTML. Yun yung unang nakikita natin. Tulad nung kanina nakita natin. Then CSS for cascading style sheet para sa design. Yan, kaya nagkaroon ng design yung ating calculator, basic calculator. So ngayon, since napipindot na siya, walang lumalabas na value, para to make it function yung natin, yung to make it function para gumana yung natin, yung tawag nito, yung code natin, lalagyan natin siyang JavaScript. Pero hindi natin alam saan natin lalagyan JavaScript. Titingnan natin. So sa JavaScript, may binigay na din na code doon sa link prof namin. Ito, HTML code for JavaScript calculator. Ito. This function clear all the values. Okay, lagyan natin para hindi natin mawala. So, control C natin. So, yan. Tingnan natin. So, hindi kasi siya gagana. Saan kaya pwede siya ilagay natin? Since nandito na sa harap, madami na naka-include sa harap. Yes, ayan. Dami na siya. Kasi naglagay tayo sa pagkababang title, naglagay tayo ng style for CSS. Pwede kaya dito sa baba. So, nag-close. Saan nag-close kasi? Pwede naman sa huli, dito. Diyan natin ilagay yung ating JavaScript para gumana ang ating JavaScript. Since gagana naman talaga yung ating JavaScript, to make it sure lang na mapagana natin ng JavaScript. Okay, try natin paganahin ng JavaScript. I think, wait lang, since hindi magkakagulo kapag ipinasok natin sa table, pero naka-break na pwede kaya? Try natin. Pag maglalagay tayo guys ng JavaScript is use the word script. Yan. So hindi na pwede kasi nagpula siya dito guys. Yan. So hindi siya pwede dyan. Hindi siya able. So baka siguro dito, pwede dito. Use the word script. Oh God. Tingnan natin. Nagpula din. Pero try lang natin sa dalawa. Kung saan siya lalabas. Doon natin siya. Tingnan natin. Bilang tayo dito ng script. Yan. Then, copy lang natin yung code. Tapos, close bracket script. Yan. Yan natin kung gagana. Yan. Tingnan natin. Yun, gumana guys. Gumana siya. 1, 2, 3 plus 9. Tingnan natin. 132 gumana siya. Nice. Tapos pag-clear naman natin. Gumana siya guys. Kaso ang problema is ayaw siyang mabura. Pero check natin. Yan, mabura yung JavaScript. So, try naman natin. Copy natin to. Yung code. Control C.
Baba natin. What if dito naman sa labas ng table, baka sakaling gumana siya. Script, tapos right click natin. Gawin natin 1, 2, gawin natin 22 plus 88 equals 1001. Clear. So, ayaw pa din. So, ayaw gumana ng ano natin. Check natin maigi sa pag-clear. Baka may nakalimutan na. Check natin maigi. Baka may nakalimutan tayo sa ating codes. May equal na. Tapos, calculate. Natin. Okay, baka ito dito hindi niya try natin lakyan to. Baka sakali. Akan natin. Gawin natin ulit isa. Yan. Tapos times 9. Ulit. Yun, gumana siya guys. So, ito lang pala ang problema sa S. Masyado kasi siya nagdikit kaya hindi siya naintindihan. So, kailangan pala big. So, yan, gumana na siya guys yung calculator. 1, 2, 3 plus 999 122. Tapos clear natin. Try naman natin 77 minus 6 equals 71. Clear. Then gawin natin 14 147 divided by 4 36.75 may something, diba? Point. So, gawin natin dalawang beses. So, 12 times 3 equals to 36 plus 9. Gumana sa 45. So, yan guys. Thank you sa kinig. Nagawa natin yung code. Simpleng pag-code ng calculator using HTML, applying by CSS and JavaScript. Yan. Thank you.